So, good morning sa inyo guys. Actually, good afternoon na pala. Kagigising ko lang, late na. Gawa ng painitin lang natin tong sasakyan. And today is my last day off. Actually, kada na lang ganun, kada na lang day off ko. Sobrang dami kong planong gawin. Kaya lang ang nangyayari, hindi siya natutuloy. Nauubos yung day off ko sa paggawa ng vlog, and then sa kaka-start lang nung namin ulit ngayon ng class sa second semester. So kanina nagising ako ng 3 AM dito, 7:30 to 9 PM naman sa Pilipinas. And then medyo masakit na sa ulo yung second sem kasi sobrang dami ng pinagagawa ng professor namin. Actually, may plano akong gumawa ng vlog ngayon, pero isiningit ko lang to, just a reminder dun sa mga dumarating po dito sa Canada. Kasi sabi ko nga po sa inyo, di po ba lagi kong nababanggit sa inyo, hindi talaga to yung plano ko na vlog. Hindi talaga ito yung naisip kong gawing vlog nung nag-start po ako. Kasi nga sabi ko, gusto kong makatulong dun sa mga tao, sa mga kababayan natin na nangangarap makarating dito sa Canada. So, ang plano ko talaga is gumawa ako ng vlog na makakatulong sa kanila on how to get in here in Canada. Paano mag-apply, ano yung agency, saan mag-a-apply, saan magpapasa, and ano yung mga pinagdaanan namin, ano yung mga requirements, magkano babayaran. Halos puro ganun po yung plano ko. Kaya nga lang, di syempre, gaya nga ng lagi ko nababanggit sa inyo, yung expectation ko pagdating dito, at kagaya nung ibang mga kasama ko na nasa Taiwan before nagpunta rito, at gaya din nung mga nakakausap ko na hindi pa nakakarating po dito, ina-expect nila sa Canada talaga iba. Pagdating nila sa Canada, talagang iba po. Yung parang feeling ko na yung mga nakakausap ko po, may mga nakakausap nga ako na iniisip nila pag may kamag-anak sila dito, napakadali. Kagaya po ng iba ko nakausap, nadyan yung tita ko, nadyan yung tito ko. Parang akala nila ganun kadaling kukunin sila, may trabaho na. Sabi ko nga po sa inyo, napakarami kong kakilala dito na may kamag-anak pero hindi matulungan. Ngayon, kaya to na-open ko sa inyo as a reminder again and again na lagi kong nire-remind yung mga tourist visa and even yung mga newcomers. Sa mga tourist visa, lagi kong binabanggit sa inyo, pag-isipan muna ninyo bago kayo pumunta rito. Huwag kayong magpapadala dun sa mga nakikita nyo kagad na parang hinihikayat kayo na pagdating nyo dito napakadaling makakuha ng trabaho. And then dun sa mga working permit naman po na darating dito, huwag maging kampante na pagdating po dito ay may trabaho na magiging maayos kagad yung trabaho ninyo. What I mean is magiging maayos. May trabaho kayong dadatnan, of course, working permit kayo, 2 years working permit. Pero hindi pa din po ganun kasigurado. Ito, i-share ko lang po kasi sa inyo, mabilisan lang to kasi nga pinainit ko lang tong sasakyan, and then punta ako sa US kasi gusto ko mag food trip do sa Wonderful Buffet, namimiss ko na yung mga pagkain doon. So naisip kong isingit lang to kasi naka-receive ako ng message. Naka-receive po kasi ako ng mga message na talagang medyo parang na-shock ako. Kaya gusto ko sanang ma-share muna sa inyo. Dun sa mga tourists, kasi yung last night ko bago ako mag-day off, may mga nakausap ako. Sa mga tourists po na pumupunta dito, sabi ko nga po lagi sa inyo, kung magtuturist kayo, just make sure may pera kayo. Kasi hindi po biro ang pagdating nyo dito, pumapatak ang metro ninyo. Kagaya nitong mga ilang nakausap ko nung last night ko ng duty, pag uwi ko, nabot na ako ng madaling araw, pakikipag-usap do sa ilan nating subscribers na nagme-message sa akin na hingi ng tulong, na yung iba until now walang trabaho, walang makuhang trabaho, at yung iba naman po na may nakausap po kasi ako, dito ako sa isang tunog focus na may anak siya sa Pinas. So dumating siya dito as tourist. So kaka-apply po niya ng working permit, at even yung pag-aasikaso niya ng ilang mga papeles dito ay napapansin niya magastos nga daw po pala, and ubos na yung kanilang daladalang pera pagdating dito. So sabi nga niya sa akin, hindi ko naman po alam na ganito po pala dito, bawat galaw mo ay pera. Sabi ko nga, ma'am, kaya nga po lagi kong paalala sa inyo, bago kayo dumating dito,
mag-research po muna na kayo na talagang yung ano ba yung talagang realidad ng dadatnan dito as tourist. Kasi hindi nga po madali. Sabi nga niya sa akin, may padadalan pa din po kasi akong anak sa Pinas. So hanggat ngayon wala akong trabaho at naghahanap pa rin daw siya ng trabaho at yung pera niya nauubos na. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, lagi kong paalala, mag-isip-isip po muna, huwag kayong magpapadala dun sa ibang vlogger na lumalabas bigla-bigla nagiging vlogger. Napakadali po kasing gumawa ng isang content, especially sa Facebook, na yung mga gagawa lang ng ilang minutes o wala pang 1 minute na video, and then sasabihin sa inyo, tutulungan kayo makapag-Canada, nakalagay sa caption ganito, nakita lang niya tourist into working permit, and then ipopost na niya para makalikom or makakuha ng maraming followers, and then pagka-follow nyo, pag minessage nyo, wala nang reply, wala nang ikang ay full details kung anong gagawin. So kalimitan po kasi doon sa napanood ko, hindi naman talaga nila naranasan kung paano mag-walk-in, kung paano maghanap ng LMIA. Dumating sila dito, smooth yung trabaho nila, maayos yung trabaho nila hanggang sa na-PR sila. So never nila na-experience kung gaano kahirap maghanap ng working permit. Ngayon, yung iba po kasi dumarating dito, nahihikayat, parang ang dali daw makakuha ng trabaho. Pero pagdating nga nila dito, ang hirap pala. Kaya nga madalas kong sinasabi sa vlog ko is paalala. Instead na mag-encourage na ako ngayon ng papunta rito, puro reminder at yung reality na nangyayari doon sa mga kababayan natin. Kasi na pag napanood na nila yung mga video, saka sila nagme-message sa akin, sir, naku ko lang po napanood yung video nyo, ay totoo nga po pala yung sinasabi ninyo. Ay wala na dito na sila. Kumbaga, nabulaga na sila kung ano yung tunay na realidad na nangyayari po dito. Ngayon, doon naman po sa mga working permit na dumarating dito, sabi ko nga lagi sa kanila, wag silang masyadong kampante na yung working permit nila ay isang ika nga ay parang ano na, kasiguraduhan na talaga, uy, working permit naman ako hindi ako tourist. Hindi po lahat ng working permit na dumarating dito ay pinapalad. Ilan na yung mga kaibigan ko na dumating dito at even yung mga subscribers natin na masayang masaya nung dumating sila dito, baon-baon yung kanilang working permit, and after that 3 months, 4 months, 5 months, 6 months, wala na pong trabaho. Iba-iba po yung situation nila na kinekwento sa akin. Kagaya na lang po nung isa at after 3 months na terminate po yung contract kasi humina daw, nag-close daw yung kumpanyang pinapasukan. Yung isa naman po, ano daw po, nagbabawas ng tao, kailangan na isa na nabawas. Yung isa naman po, iba-iba po yung mga nila yung mga situation nila. So to make the story short, wala na silang mga trabaho, and sa ngayon sila ay pa part-time. Yung isa nga na nakausap ko kagabi lang, kaya nakagawa ko tong vlog na to kasi nga gusto kong may open up sa inyo para kahit paano magkaroon kayo ng idea. Dumating siya dito sa Canada, I think September, October, mga ganon month last year. So wala pa siyang 6 months, and then nawala na siya ng trabaho. Pinag last day siya noong December. So ngayon is January, February, pa part-time siya. Hindi pa din sure kung yung employer na pinagpa-part-timean niya ay i-issuehan siya ng panibagong LMIA para makapag-apply siya ng working permit. So ang hirap kasi nga po, nung natanong ko nga siya, ang totoo niyan, inoperan ko na po siya. Sabi ko, if ever na kailangan mo ng pera, tutulungan kita, huwag kang mag-alala. Kasi nga nabanggit niya sa akin talaga na kapos na kapos siya, wala siyang maipadala. Mas okay pa daw yung sitwasyon niya nung nasa Taiwan, di siya nagigipit, nakakaipon, pundar pa siya ng bahay niya sa Pinas, taga Laguna to and then ngayon talagang hirap na hirap siya, wala siyang panggastos, hindi siya makakilos, ultimo pamasahe, pahirapan siya. Kaya nga po sabi ko sa inyo, ang dami ko pong nare-receive everyday na ganyang mga messages and comments. Kung hindi lang nga po talaga ako busy sa trabaho ko tapos may study pa ako, baka po lahat ng ito ay may mga nasagot ko. Kaya nga lang po minsan one week na ako bago makareply sa sobrang dami po kasi nung mga messages na natatanggap ko. Talagang hindi ko na ma-accommodate lahat kasi wala naman po akong admin. Ako lang po mismo yung sumasagot do sa mga tanong nila, do sa mga inquiries nila. Kasi nga po ayokong iba sabi nga nung iba, ako na lang gawin mong admin, bigyan ko na lang daw siya ng ganito. Kukuha po ako ng admin tapos wala namang idea kung ano yung dapat i-explain sa inyo. Wala siyang idea. Kagaya nung isa nagsabi sa akin, kuya, kunin mo na lang admin, kaya lang nasa Pinas po yun. So ano pong i-share niya sa inyong idea kung wala po siyang idea regarding sa mga nangyayari dito sa Canada.
Kaya nga po ito, huling paalala ulit sa inyo na kapag kayo magtuturist dito, just make sure na may pera kayo, or pinaka the best talaga, may kamag-anak kayong dadatnan. Ang hirap pong kumilos dito kung kayo ay solo lang napupunta dito at wala kayong kapera-pera. Kung kayo ay pinakang solo lang talaga, wala kayong choice, pupunta kayo dito na solo para makipagsapalaran at maghanap ng trabaho, just make sure na may pera kayo. Ngayon, doon naman po sa mga naka-working permit na darating po dito, hindi po yung kasiguraduhan na yung working permit ninyo ay matatapos nyo ng buo yung 2 years. Kasi meron po nga po dumadating mga dito na mga wala pang 2 years na nawawala ng trabaho. Meron namang humihina yung pinapasukan. Meron din namang hindi sumasapat kasi 30 hours lang per week. May nakausap pa ako 20 hours per week lang eh. Lalo pa ngayon yung mga nanghihingi po sa akin ng consultant, hindi ko na po kasi maibigay yung ibang consultant na dati binibigay ko kasi ang dami ko na pong yung mga consultant na ibinigay ko before. Ngayon iba na, tumataga na rin. Kagaya nung binigay kong consultant dito sa isang subscriber natin, binalikan niya ako, Kuya Perds, ang mahal naman ng ino-offer niyang LMIA. Sabi ko, magkano? Ha? 20,000 na? 20,000 para na po kayo nag-student noon. Ang totoo po niyan, ang LMIA po ay walang bayad. Yan po ino-offer ng free ng mga employer. Ngayon, kung yan po ay ipapaprocess nyo sa consultant para ma-process ng working permit, ang kalimitan pong binabayaran dyan sa isang consultant po is 1,000, ganun po ang binabayaran para po ma-releasean kayo ng working permit. Kasi po ang dami po talaga ditong nananamantala kasi nga alam nilang maraming naghahanap ng trabaho, alam nilang maraming tourist na naghahanap ng LMIA. At kung kayo po ay pupunta dito at wala kayong pambayad sa ganun at talagang hindi nyo kakagatin yung ganun para magkaroon kayo ng status, pahirapan po kayo makahanap ng trabaho kung walang tutulong sa inyong kamag-anak nyo o kaibigan ninyo. Hindi lang naman po ito yung first time na nabasa ko at mga nakarating sa akin na ganun. Kahit doon sa ibang vlogger na nakikita ko at napapanood ko, nababasa ko yung mga pinopost nila na may mga ilan din silang subscribers at video ni ma'am yung isang napanood ko na yung mga pinapunta daw niya doon sa isang consultant at yung ibang mga ibang subscriber niya na nagbe-message sa kanya, ganoon na din daw po kasingilan, 10,000, 15,000 ang lamiya para daw makapagtrabaho. Napakalaking halaga po niyan. That would be 400,000 to 600,000. So parang hindi na kayo nalalayo sa nag-student kayo. And then yung working permit nyo, I don't think kung may kasiguraduhan na talagang working permit ninyo ay mababawi nyo kagad. Hindi po ganun kadaling mabawi. Especially kung kayo may sinusuportahang pamilya sa Pilipinas, napakalaking halaga po noon. Kaya mga kabayan, mag-isip-isip po muna kayo. Mag-isip kayo, manood po kayo ng mga vlog na talagang realidad na nangyayari dito sa Canada. Huwag kayong basta-basta na maniniwala doon sa mga iba na nagpaparami lang ng followers para lang po makapunta daw kayo dito sa Canada pero walang binibigay na full details, walang basehan yung mga sinasabi. So hanggang dito lang muna guys, at ako'y maliligo muna. So sana kayo ay maging mapagmasid sa mga nangyayari dito sa Canada. Huwag po kayong basta-basta sugod ng sugod dahil baka mamaya ay matulad kayo doon sa mga nakakausap ko. At ang pinakang worst nga bago matapos to na vlog na to ay itong isang subscriber ko na sinabi niya sa akin na nahihirapan na siya mag-isip kasi nawalan siya ng trabaho. Ito po yung point ko. Kaya talagang pagkabasa ko talagang pinakalma ko muna siya. Sabi nga niya sa akin nahihirapan na daw siya dito sa sitwasyon niya dito kasi yung family niya ay kailangan niya suportahan. So ito po yung napag-usapan namin para may idea kayo. Ito yung pinakang last part na lang. Sabi niya sa akin, wala na akong trabaho kabayan kasi tagilid yung company na pinagtatrabahoan ko. Tas may family ako sa Pinas na umaasa sa akin. Nahihirapan na kasi akong maghanap kasi close permit ako. Unless may company na magbibigay ng another LMIA, sa lahat ng sinubukan kong a-applyan, puro ayaw lahat. Dahil sa LMIA, wala na akong pag-asa. Parang naiisip ko na lang mag-suicide pero naiisip ko yung kaluluwa ko. So alam niyo po yun, sa sobrang dami ko nga nare-receive na mga ganitong message, ito yung pinakamatindi. Na sabi nga niya, sabi po niya sa akin, hindi ko akalain na ganito kahirap pala ang buhay dito.
susuko na ako. Tapos yun, pinalakas ko na lang po loob niya, binigyan ko siya ng ilang consultant na kilala ko na sana makatulong, kasi yung mga consultant na binigay ko sa kanya before ay yung po yung nakakatulong sa akin at may mga offer talaga ng LMI ay yung mga consultant na binigay ko sa kanya. Ngayon, ito nga, kahit papano kumalma-kalma naman siya. Sabi niya, salamat kabayan, nabuhayan ako uli ng lakas dahil sa vlog mo. Siguro mag-apply na lang muna ako ng vulnerable open work permit. Alam niyo po, nung nabasa ko to, sabi ko nga, what if hindi ko ni-reply yung tao? What if in-ignore ko? Baka mamaya kung ano nang gawin sa sarili. Syempre parang nakaka-guilty naman po yun. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kabayan, mag-isip-isip muna. At wag po kayo masyadong magpapadala. Magdasal po kayo, magdasal kasi hindi lang po kayo nakakaranas ng ganyan dito sa Canada. Napakarami ko pong mga na-encounter na iba't ibang tao. Ayan po, kung makikita nyo po, flooded po ang inbox ko. Ayan, flooded. Sobrang dami po nang nagbe-message sa akin araw-araw, na yung iba minsan 1 week ko na bago masagot. So hanggang dito na lang sana guys. Nagustuhan nyo itong vlog natin ito, at don't forget to subscribe, like and share this video para kahit paano ma-remind yung mga may planong pumunta dito sa Canada, dahil po hindi biro ang gagastusin nyo pagdating dito, tapos may hirapan lang pala kayong maghanap ng trabaho. So see you guys sa next vlog. Love you all. God bless. Bye bye.